Pamilyado akong tao, may isang anak at may magandang asawa. Kasal kami at masaya naman nagsasama. Ang kaso ba't ganon? Parang may hinahanap-hanap ako na hindi maibigay sa akin ng aking asawa. Hanggang sa hinahanap-hanap ko na yon ay matagpuan ko sa aking sekretary na tomboy. Nga pala, CEO ako ng isang malaking kumpanya at James ang aking pangalan. At ganito po nagsimula ang lahat. Isang araw, nagpaalam na sa akin ng aking sekretary sa dahilan na siya daw ay ikakasal na. Kaya naman dahil doon, ay nagpahanap agad ako ng sekretary sa aming HR. At ang makahanap na sila, ay agad nila itong pinapunta sa aking opisina para siya'y aking makilala. Sir James, andito na po yung bago mong sekretary. Papapasukin ko na po para makilala mo na siya, sir. At pagpasok na ito sa loob ng opisina ko, ay napatitig ako sa kanya kasi nga sobrang puti niya at matangkad pa. Ang kaso maigsi ang buhok nito na akala mo ay gupit ng isang lalaki. Ngunit kahit gano'n ang buhok niya, ay litaw-litaw pa din naman ang kanyang kagandahan. At ang oras na yon ay napatitig din ako sa kanya malaki at maputing mga hita. At parang na-attract ako agad sa kanya at nais ko siyang maangkin. At maya-maya pa, nang makalapit na siya sa harapan ko, ay agad naman siyang nagsalita. Hi sir, ako nga pala si Joanna, ang bago mo pong sekretary. Sana po magustuhan niyo magiging trabaho ko. Nang sabihin niyo yun sa akin at madinig kong kanyang boses, ay natulala ako sa kanya. Kasi pati boses niya ay kay ganda din pala. Kaya naman dahil doon, ay hindi agad ako nakapagsalita. Nakatitig lang ako sa kanya at siya ay aking pinagmamasdan. Sir, bakit ayaw mo pong magsalita? Bakit tulala ka dyan? Ay sorry, ano nga ulit ang name mo? Joanna sir ang name ko. At ako po, ang bago mong sekretary. Kinagagal ako po na paglingkuran kayo. Sana sir, magtagal ako sa inyo. Oo naman, magtatagal ka sa akin. Basta lahat ng ipagawa ko sa'yo, sundin mo Saka dapat masipag ka din. At willing mag-overtime pag kailangan. Sige Joanna, kinagagalak din kita makilala. Sana maging maayos ang trabaho mo dito. Sige na, magsimula ka na. Andun sa dulo yung table mo. Pakiayos lahat ng schedule ko ngayon Tapos paki-inform mo ako agad, okay? Nga pala, sumama ka sa akin mamaya. May meeting ako sa Ortigas. Kailangan kita doon. Sige sir, noted po. Salamat ulit. At pagkatapos nun, ay agad tumalikod sa akin si Joanna. At pagtalikod niya sa akin, ay napatingin ako sa hubog ng kanyang katawan at bewang. Ang sexy niya kasi, at kay ganda ng kanyang katawan. At ang lalo nagpatindi ng paghanga ko sa kanya, ay ang maputi at mahaba niyang mga hita. At habang nakatingin ako sa likod ni Joanna, ay bigla siyang napalingon sa akin. At pagkatapos nun, ay nginataan niya ako ng kay tamis. Ako naman, ay napangiti na lang din sa kanya. Nang araw na yon, ay parang nakadama ako agad ng kakaiba sa aking bagong sekretary na si Joanna. Kaya naman dahil doon, ay araw-araw akong excited sa pagpasok sa aking trabaho. Isang araw, mga bandang 7 PM na yon, at halos lahat ng empleyado sa building ay nakauwi na. Ngunit si Joanna ay nag-overtime noon sa dahilan na madami siyang trabaho. Ako naman ay ganon din. Madami din akong ginagawa noon. Kaya naman dahil doon ay hindi ko na malayan ng oras. At maya-maya pa ay bigla ako napatingin kay Joanna kasi nga nag-alis siya ng suot niyang blazer. Kaya naman dahil doon ay lumantad sa akin ang maputi niyang mga braso at medyo sumisilip na ang cleavage ng kanyang mga cocomelon. Nang oras na yon, ay talagang tinitigan ko yon. Kaya naman, hindi ko lang namalayan na nagsasalita na pala si Joanna at siya ay may tinatanong na pala sa akin nang hindi ko namamalayan. Sir James, gabi na po. Hindi ka pa ba uuwi? Bakit po tulala kayo dyan? Saan ba kayo nakatingin, sir? Ay, ano nga ulit ang tanong mo, Joanna? Ang sabi ko, sir, gabi na po. 7 PM na. Hindi ka pa ba uuwi?
Pauwi na ako, Joanna. Ikaw, uuwi ka na din ba? Opo sir, uuwi na ako. Ang kaso, parang ginutom ako sa trabaho ngayong araw. Gusto ko munang kumain bago umuwi. Ganun ba, Joanna? Paano kung sumabay ka na kaya sa akin ngayon? Mahirap ngayon mag-commute, gabi na. Tapos, daan na lang tayo sa drive-thru para makabili tayo ng pagkain. Kung okay lang sa'yo. Okay lang naman sir. Ang kaso sa'yo okay lang kaya? Hindi ba nakakahiya? Siyempre okay sa akin. Ako nga nagaya sa'yo, di ba? Paano, halika na, umalis na tayo. Para makauwi ka na din at makakain. Bukas trabaho na naman. At pagkatapos nun, ay nauna naglakad sa akin si Joanna. Ako naman, ay nakasunod sa kanya mula sa likuran niya. At habang andun ako sa likuran niya, ay nakatingin naman ako sa magandang hubog ng kanyang katawan. At nang makarating na kami sa basement, ay agad kaming sumakay sa aking kotse. At pagkatapos nun, ay saka na kami umalis sa dalawa. Katabi ko nga pala si Joanna sa harapan ng sasakyan. At dahil naka-miniskirt siya nun, ay lantad na lantad sa aking harapan ang kanyang maputi at malalaking mga hita. Napansin naman agad ni Joanna na pasimple ako napapasulyap sa kanyang mga hita. Kaya agad siyang nagsalita. Sir James, sa kalsadang tingin, baka mabangga tayo niyan. Pabirong sinabi sa akin ni Joanna habang siya'y nakangiti sa akin. Ako naman ay nagdahilan na lang para di ako mapahiya sa kanya. Joanna, ano kasi, ang napansin ko lang, bakit ang iksi ng buhok mo? Bakit gupit lalaki ka? Grabe sir ha, ang layo naman ng buhok ko dyan sa mga hita ko. Ikaw sir ha, sumisimple ka. Pero sige, sasagutin ko yung tanong mo sa akin. Ano kasi sir, girlfriend ko may gusto neto. Gusto niya kasi maigsi ang buhok ko. Nagulat ako sa sinabi sa akin na yun ni Joanna. Kaya naman napaisip agad ako na tomboy ata si Joanna. Kasi, bakit siya may girlfriend? Kaya naman, habang nag-iisip pa lang ako noon, ay muling nagsalita si Joanna. At etong kanyang sinabi sa akin. Sir James, alam ko na nasa isip mo ngayon. Sasagutin ko na agad yan, bago ka magtanong sa akin. Oo sir, tama ka ng hinala. Tomboy ako, I mean, bisexual. Pwede sa lalaki, pwede sa babae. Nang sabihin yun sa akin ni Joanna, ay hindi agad ako nakapagsalita. Kasi hindi ko akalain na ganun palang kasarian niya. Akala ko kasi nung una, trip niya lang yung ganong gupit. Yung pala, may kakaiba sa kanya. Ngunit kahit ganun siya at may girlfriend na, hindi naman nabawasan ang pagka-interest ko sa kanya. Kasi nga, maganda naman talaga siya at sexy pa. Kaya alam ko, marami din talagang lalaki ang magkakagusto sa kanya. At pagkatapos ko maisip ang mga bagay na yon, ay agad na ako nagsalita. Joanna, hindi ko akalain na ganun palang kasarian mo. Medyo nagulat ako doon. Akala ko kasi nung una, trip mo lang, yung ganong gupit sa buhok mo. Pero huwag ka mag-alala, hindi naman nagbago ang turing ko sa'yo. Saka maganda ka pa din, kahit tomboy ka. Hindi naman halata. At nga pala Joanna, matanong ko lang. Nakailang boyfriend ka na ba? Kung meron man, at kung nagkaroon ka na ba? Nagkaroon na ako ng boyfriend sir. Dati pa yun, isa lang naman. Pero wala sir thrill. Parang bored ako. Saka di ko feel. Kaya yun, sa babae ako lumipat. Doon ko nakuha sa mga babae ang tunay na kaligayahan. Kaya yun, simula nun, sa mga babae na talaga ako nakikipagrelasyon hanggang ngayon. Ganun ba? Sige Joanna. Ngayon malinaw na sa akin. Mabuti nag-open ka sa akin. Kahit papano, nakikilala na kita. Ikaw sir, may asawa ka na ba? Girlfriend or what? Boyfriend sir meron, char. Joke lang sir ha. Baka mapikon ka. May asawa na ako Joanna. Married. At may isang anak na babae. At wala akong boyfriend. Babae lang pinapatulan ko. Pero, pwede naman sa tomboy kung may papatol. Pagkasabi ko nun kay Joanna, ay nagkatatigan kaming dalawa na malagkit. At maya-maya pa, ay parang gusto kong halikan si Joanna nun. Ang kaso naiilang ako at parang hindi ko kaya. Kasi baka mamaya, pag ginawa ko yun, ay bigla niya akong sampalin.
at siya ay mag-resign agad sa kanyang trabaho. At maya-maya pa, pagkatapos ng titigan namin ni Joanna, ay bigla na lang ako nagulat na may kumalabog mula sa harapan namin kasi nga, bahagya ako nasagi yung bike na nasa harapan ko. Buti na lang, naka-stop kami nun, kaya napatigit lang ito at wala naman nasaktan. Yan sir, tingin ka kasi ng tingin sa akin, nakasagi ka tuloy. Tingin ka din kasi ng tingin sa akin Joanna, kaya yon, napapatitig din ako sa'yo. Buti na lang wala nasaktan. At di nagalit si Manong na nakabike. Oh, eto na pala yung drive-thru. Papasok na ako para maka-order na ako ng pagkain. Sir, mag-park ka na lang dyan. Sa loob na lang tayo kumain. Friday naman ngayon at walang pasok bukas. Kaya okay lang, kahit gabihin ako ng uwi. Oops, baka magalit pa lang asawa mo sir. Pag ginabi ka ng uwi, baka wag na lang siguro sir. Sige sir, mag-drive-thru na lang tayo para makauwi ka na din. Hindi Joanna, okay lang. Sige, pasok na lang tayo sa loob para doon na lang tayo kumain. Para naman mas makilala ko pang sexy kong sekretary. Pagkasabi ko nun kay Joanna, ay napangiti lang siya sa akin. At pagkatapos nun, ay saka na nga kami pumasok sa loob ng fast food chain na yon para kami makakain na. At habang kami kumakain na, ay pasimple kong pinagmamasdan ang cocomelon ni Joanna kasi nga may kalakihan din ito. At maya-maya pa ay parang napansin niya yon, kaya naman nakita ko na bigla niya nilaglag yung panyo niya sa ilalim ng lamesa. Kaya dahil doon ay agad akong yumuko para damputin yung panyo niya. At pagyuko ko ay nagulat ako kasi nga bigla na lang binuka ni Joanna ang kanyang dalawang mga hita. Kaya dahil doon, ay tumambad sa akin na makinis niya mga hita at kitang-kita ko pa ang kulay pink niyang panty. At kitang-kita ko din ang katambukan ng kanyang bulaklak. Nang oras na yon, ay biglang nagpintig ang alaga ko. Kaya naman, napakagat ako sa aking labi at talagang tinitigan ko yun ng gusto. At maya-maya pa, dahil sa nag-i-enjoy na nga ako sa nakikita ko kay Joanna, ay hindi ko na namalayan na bigla na siyang yumuko at ako inahaktuan niya na nakatitig sa kanyang mga hita at sa pagitan nito. Kaya naman dahil doon, ay talagang nagulat ako at hindi ko alam ang aking sasabihin kay Joanna. Kaya naman napangiti na lang ako noon at sinabi ko sa kanyang palusot ko na to, Joanna, nahirapan kasi ako abutin ang panyo mo. Kaya eto natagalan ako sa pagguha. Ganun po ba sir? Sige sir. Tapusin natin yung pagkain natin para makauwi na tayo. Gumagabi na din kasi, baka mamaya hanapin ka na talaga ng asawa mo at anak. Oo, sige Joanna, ituloy na natin yung pagkain natin. Nga pala, eto yung panyo mo, nakuha ko na siya. Sige sir, salamat. Mabuti naman nakuha mo yung panyo ko. Siya sige, kumain na tayo sir, kasi gutom na talaga ako. At pagkatapos nun, ay tinuloy na nga namin ni Joanna yung aming pagkain. At habang kami kumakain na, ay nagkakatingin lang kaming dalawa na Joanna. At pagkatapos nun, ay saka kami ngingiti sa isa't isa na akala mo ay nababaliw na kaming dalawa. At pagkatapos namin kumain ng aking sekretary na si Joanna, ay nagpasya na kaming bumalik sa kotse ko para kami ay makauwi ng dalawa. At ang ando na kami sa loob, ay bigla siya nagsalita para magpasalamat sa akin. Sir James, salamat sa pa-dinner mo. Kahit nahihiya ako kanina sa'yo, eto sumama na din ako. Para naman, mas makilala ko pa kayo bilang boss ko. Wala yun Joanna. Ako din naman, gusto pa kita makilala. Kasi parang ang hiwaga ng pagkatao mo. Di ko nga akalain na may girlfriend ka pala. Nga pala, ilan buwan or taon na ba kayo ng girlfriend mo? Kung okay lang sa'yo na malaman ko. Grabe sir mahiwaga talaga. Okay lang naman sir na malaman mo kung gaano na kami katagal ng girlfriend ko. Bali 2 taon na kami sir. Masaya naman kami at nagkakasundo palagi. Kayo sir, ilang taon na kayong kasal ng asawa mo? 8 years na kaming kasal ng asawa ko. Masaya naman kami kaso parang may kulang Parang may nahanap-hanap ako na wala sa kanya. Pero di ko na lang sinasabi sa kanya.
Kasi kasal kami at asawa ko na siya. Alam mo na, baka magtampo sa akin yon at mag-away pa kaming dalawa. At nga pala matagal na din pala kayo ng girlfriend mo. Masaya ako para sa inyong dalawa. Ay, ganun ba sir? Bakit sir? Ano ba yung hinahanap-hanap mo? Na wala naman sa asawa mo. Pwede ko bang malaman sir kung okay lang sa'yo? Alam mo Joanna, hindi ko din alam eh. Kung ano ba yung hinahanap-hanap ko na wala sa asawa ko. Baka soon malaman ko din. Hayaan mo pag nalaman ko na, sasabihin ko agad sa'yo. Sige sir, aabangan ko yan ha. Nasabihin mo sa akin. Paano sir, halika na, umuwi na tayo. Sige Joanna, umuwi na tayo. Nga pala, tagasan ka ba? Baka pwedeng ihatid na lang kita. Baka kasi, madaanan ko din naman yung bahay mo. Para di ka na mahirapan mag-commute, di ba? Wow, talaga sir? Ihahatid mo ako? Sige sir, gusto ko yan. Taga Marikina ako sir, sa Provident Village. Ay talaga ba Joanna? Sakto. Sa Marikina ako dumadaan pa uwi. Taga San Mateo naman ako. Sige, ihatid na kita ha. Para di ka na mag-commute pa. Sige sir, maraming salamat. Di ko alam na magkalapit lang pala tayo ng inuuwian sir. Baka mamaya masanay ako na ito na sumabay sa'yo araw-araw. Joke lang sir. Okay lang naman Joanna kung sumabay ka sa akin araw-araw. Wala naman akong kasama pa uwi. Maluwag ang kotse ko. Kaya pwede kang sumabay hanggat gusto mo. Basta ba hindi magagalit ang girlfriend mo? Hindi yun magagalit sir. Kasi hindi din naman malalaman na sumasabay ako sa'yo. Baka asawa mo sir magalit pag nalaman niya yung sekretary niya ay sumasabay sa kanya. Lagot ka sir. Wala naman din siyang malalaman Joanna. Kaya wag kang mag-alala sa bagay na yon. Ano, halika na, umalis na tayo para makauwi na tayo sa kanya-kanya nating bahay. At pagkatapos nun, ay agad ko nang pinaandar yung kotse para kami ay makaalis na ni Joanna. At habang kami nasa biyahe na pauwi, ay tahimik lang kaming dalawa. At makalipas ng alos 1 oras, ay nakarating na kami sa labas ng subdivision kung saan nakatira si Joanna. Joanna, dito na tayo. Baka naman gusto mo, ihatid na kita sa mismong bahay nyo para di ka na mahirapan pa. Wag na sir, next time na lang po. Wag ka mag-alala sir, may next time pa naman di ba? Sa susunod po, papayag na ako magpatid sa'yo sa mismong tapat ng bahay namin. Sige na sir, salamat po sa paghatid sa akin. Kita-kits pa tayo sa Monday. Ingat ka po pag uwi. Sige Joanna, ingat ka din. Kita tayo sa Monday. At pagkatapos nun, ay bumaba na nga si Joanna sa aking kotse. At bago siya bumaba, ay nginitian niya muna ako ng kay Tamis. Ako naman, ay ganon din ang ginawa. Nang oras na yon, ay parang nailab na ata ako sa sekretary kong tomboy. Kasi kahit gano'n itsura ng buhok niya, ay lito-lito talaga ang kanyang kagandahan at kaseksihan. Kaya naman dahil doon, ay parang gusto ko siya makasama or makita na palagi. At pagkatapos nun, ay nagmaneho na nga ako pa uwi sa bahay. At ang ando na ako sa labas ng bahay namin, ay bigla na lang tumunog yung cellphone ko. At napansin ko na may nag-friend request sa akin. Kaya dahil doon, ay agad ko yung tiningnan. Pagtingin ko, ay si Joanna pala ito. Kaya dahil doon, ay agad ko yung inaccept. At maya-maya pa, ay nakita ko din na may nag-message sa akin. Pagtingin ko, si Joanna muli yun. Kaya naman dali-dali ko yung binuksan. Pagbukas ko doon, ay nagulat ako sa aking nakita. Kasi nag-send sa akin si Joanna ng picture niya. Kaya katapos lang neto mag-shower at siya ay nakasuot pa ng sexing damit na halos luwa na ang kanyang mga kokomelon na may halos kalakihan din naman. Kaya naman dahil dun sa nakita ko na yon, ay bigla nagalab ang aking pakiramdam at bigla ko na-imagine si Joanna na aking pinapaligaya at nasabi ko na sa aking sarili, ang sarap mo naman pala Joanna, shit ka. At maya-maya pa, habang nakatitig ako sa picture ni Joanna, ay may bigla na lang kumatok sa bintana ng kotse ko. Pagtingin ko, ay ang asawa ko na pala ito. Mabuti na lang pala, tintid ang salamin ng aking sasakyan, kaya hindi niya nakita kung ano yung tinitinan ko sa aking cellphone. Kaya naman dahil doon, ay dali-dali ko nang itinago ang cellphone ko sa aking bulsa. At pagkatapos nun, ay saka na ako bumaba ng kotse. At ang ando na kami sa loob ng bahay ng aking asawa,
ay agad naman kami nagpahinga habang kami ay nanonood ng movie sa Netflix. Ngunit habang kami nanonood ay si Joanna ang akin nasa isipan. Naisip ko yung slide niya sa akin na sexing picture niya. Kaya naman dahil doon ay hindi na ako nakatiis. Niyaya ko agad ang asawa ko na siya ay aking paligayahin. Pumayag naman ang asawa ko. Ngunit habang siya aking pinapaligaya ay si Joanna ang aking nasa isipan. Kaya naman dahil doon ay naging mas ganado ako lalo. At talaga naman todo bigay ako sa pagpapaligaya sa aking asawa. At pagkatapos kong mapaligaya ang aking asawa, ay agad na kami nagpahinga at natulog. Kinaumagahan, araw ng Sabado yon, walang pasok sa opisina. Kaya naman, bigla ako na-miss ang aking sekretary na si Joanna. At parang gusto ko na agad na sumapit ang araw ng Lunes para naman makita ko na ulit siya at makasama. Fast forward tayo. Sumapit ang araw ng Lunes, kaya naman, excited na ako makita si Joanna. At ang ando na ako sa opisina, ay agad ko siya nakita na nagtatrabaho na. At ang makita niya ako, ay agad naman siyang umiti sa akin. At sa kanya ako binati ng good morning. Ako naman, ay sumagot din sa kanya. At pagkatapos nun, ay muli siya nagsalita at siya may tinanong sa akin. Sir, bakit di ka man lang nag-react o nag-reply na nag-send ako sa'yo ng picture ko ng isang gabi? Hindi mo ba sir nagustuhan yung sinend ko sa'yo? Joanna, nagustuhan ko siya. Gusto ko nga eh. Ang kaso kaya di na ako nakapag-reply sa'yo nun or nag-react man lang sa picture mo. Ano kasi, biglang dumating yung asawa ko na mga oras na yon. Nakatingin pa naman ako sa sinend mo sa akin na picture mo. Mabuti na nga lang, di nakita ng asawa ko. Lagot sana ako, Joanna. Ay, ganun ba sir? Sorry po, hindi ko sinasadya. Hayaan mo sir, hindi na mauulit ang bagay na yon. Muntik ko pa pala masira yung relasyon nyo sir ng asawa mo. Okay lang Joanna, kaya wag ka na mag-alala pa. Sa totoo sinasabi ko, nagustuhan ko yung sinend mo. Medyo nagulat lang ako kasi di ko inasahan na magsasend ka sa akin ng sexy photo mo. Sana mamaya meron ulit. Ikaw talaga sir, palabiro ka. Try ko mamaya. Pag sinipag ako, magsasend na lang ulit ako sa'yo, sir. Sige, Joanna, hintayin ko na lang, ha? Siya, sige. Pakiayos yung mga schedule ko ngayon sa meetings ko. Ay, sir. Lahat pala ng meetings mo ngayon, cancel. Reschedule daw lahat bukas. Ay, ganoon ba, Joanna? Sige, okay lang. Wala din naman ako sa mood ngayon umalis. Parang tinatamad din ako. At masakit din ang paa ko at kamay ngayon. Sir. Baka gusto mo na masahe. Marunong ako sir. Dati kasi ako masaista na nag-aaral pa lang ako ng college. Sige Joanna, paki nga. Para maibsan yung sakit ng kamay ko at paa. At pagkatapos nun, ay agad lumapit sa akin si Joanna. Agad niyang hinawakan ng kamay ko. At ito ay kanyang minasahe agad. At habang kanyang minamasahe, ay nakapatong yung sa ibabaw ng kanyang mga hita. Kaya dahil doon, ay agad ako nakadama ng kakaibang saya. Kasi nga kahit papaano, ay nadadampian ng kamay ko ang mga hita ni Joanna. At maya-maya pa, habang minamasay ni Joanna ang kamay ko, ay nakatingin naman ako sa kanyang mga cocomelon na bagyan ng papadungaw dahil sa suot niyang damit na may botones. Nang oras na yon, ay talagang nahumaling na ako sa kanya at talagang nagugustuhan ko na siya kahit mukha siyang lalaki dahil sa buhok niya. At ilang saglit pa, ay bigla na lang kami nagkatitigan na Joanna at hindi ko na lang namalayan na lumalapit na pala ang mukha ko sa kanya mukha. At ang magkalapit ng mga mukha naming dalawa, ay marang ko nahalikan si Joanna. At pagkatapos nun, ay nagkatitigan kaming dalawa at muli ko siyang halikan ng dahan-dahan hanggang sa mapakapit na siya sa aking mukha. At pagkatapos nun, ay naging mas maalab ng halikan naming dalawa. At maya-maya pa, ay bigla na lang kumara si Joanna sa halikan namin na yon. At pagkatapos nun, ay saka na siya nagsalita. Sir James, sorry po. Mali itong ginagawa nating dalawa. May asawa ka at kasal na. At ako naman ay may girlfriend na. Saka sir, never pa ako nakipagalikan sa lalaki. Sa iyo lang po. Wala naman ako naaramdaman na kakaiba. Sir, sorry po. Kung nadala ako ng aking emosyon. Hindi Joanna.
Akong may kasalanan. Dapat akong umiwas. Kasi akong may asawa. Sorry kung nadala din ako ng aking emosyon. Sana mapatawad mo ako. Wala yun, sir. Pareho tayo nagkamali. Mabuti pa habang maaga pa. Tapusin na natin. Para hindi tayo magkaproblema. At mas okay, sir, kung hindi na ako sasabay sa iyo pa uwi. Pakiblock na lang din ako sa Facebook account mo. Sige, sir. Dito na po kayo. Magtatrabaho na ako. Sorry po ulit sa nagawa ko. At pagkatapos nun, ay hindi na ako nakapagsalita pa. Hinayaan ko na lang na umalis siya sa aking harapan. Lumipas sa mga araw, naging ilag na sa akin si Joanna. Isang tanong, isang sagot lang ang usapan naming dalawa. Ngunit kahit gano'ng sitwasyon naming dalawa, ay maayos pa din naman niya nagagawa ang kanyang trabaho. At siya ay napaka-professional pa din naman. Kaya dahil doon, ay mas lalo kong humanga sa kanya. Isang araw, mga bandang 5 PM na yon, at malapit ang oras ng pag-out namin sa aming mga trabaho. Ngunit, nakita ko si Joanna na may ginagawa pa siya at siya ay nakayuko pa habang nag-aayos ng mga paperworks niya. Kaya dahil doon, ay napatingin ako sa kanya. Pagtingin ko sa kanya, ay naaktuhan ko na nakauluwa ng bahagya ang kanyang mga cocomelon. Tinitigan ko talaga yon kasi napakaputi talaga ng kanyang mga cocomelon. At pakiwari ko ay kay sarap nun mahimas at mahalikan. Kaya naman dahil doon ay namiss ko talaga si Joanna at bigla ko lang naalala yung halikan na ginagawa namin na nakaraang araw. At maya-maya lang, dahil tulala ako nakatitig sa mga cocomelon niya, ay hindi ko lang namalayan na tinatawag niya na pala ang aking pangalan. Sir James, uuwi na po ako. Kayo po, hindi pa ba uuwi? Sige Joanna, mauna ka na. Ingat ka sa pag-uwi mo. Sige sir, salamat. Ingat ka din. Nang oras na yon, ay parang gusto kong isabay si Joanna pa uwi. Ang kaso, kailangan kong umiwas sa kanya. Para sa ikakabuti naming dalawa. At ramdam ko din naman na siya ay umiiwas na sumabay sa akin. Kaya naman, napabuntong hininga na lang ako nun at napailing. At makalipas ng halos 30 minutes, simula nang umalis si Joanna, ay nagpasya na din ako umuwi. Kasi nga, lumalalim na din yung gabi. At ang ando na ako sa kotse, ay agad na din akong umalis. Ang kaso paglabas ko sa basement, ay nagulat ako kasi napakalakas pala ng ulan nun at medyo mawabaha na sa labas ng opisina kung saan ako nagtatrabaho. Kaya naman dahil doon, ay nagmadali agad ako na makalayo sa opisina kasi baka mamaya matrapa ako ng baha. At ang makalayo ako sa opisina, ay napatingin ako sa gilid ng kalsada doon sa may waiting shed. Nakita ko si Joanna doon na nag-aabang na masasakyan at pakiwari ko ay nahihirapan siya makakuha ng taxi. Kaya naman dahil doon, ay agad akong tumapat sa waiting shed kung saan siya nakatayo at pagkatapos nun ay saka ko siya tinawag para pasakayin sa aking kotse. Joanna, halika na, sakay na. Malakas ang ulan, baka maabutan ka pa ng baha dyan. Si Joanna naman ay napatingin sa akin at pagkatapos nun ay agad naman siyang sumakay. At ang makasakay na siya sa loob ng kotse ko ay kitang-kita ko na nabasa na siya ng malakas na ulan. Naku Joanna, basang-basa ka na. Papatayin ko lang yung aircon para di ka lamigin. Sige Sir James, maraming salamat po. Sorry sir kung sumakay ako kasi naasar na din ako. Ay na pa ako naghihintay na masasakyan. Ang kaso, wala talaga ako makuha. Mabuti na lang nakita mo ako. Salamat talaga Sir James. Wala yun Joanna. Akala ko nga di ka sasakay Mabuti na lang sumakay ka. So paano, alis na tayo Pakisuot na yung seatbelt mo. At pagkatapos noon, ay agad na nga kaming umalis si Joanna. At habang kami nasa biyahe na, ay tahimik lang kaming dalawa. Hanggang sa makarating kami dun mismo sa bahay nila. Pumayag si Joanna na dun ko siya ihatid sa bahay nila mismo. Kasi nga, malakas ang ulan nun at ayaw niya din bumaba pa. At ang ando na kami sa tapat ng bahay nila Joanna, ay agad naman siya nagpasalamat sa akin. Sir James, maraming salamat sa paghatid mo sa akin Sige po, pasok na ako sa loob. Kasi medyo nilalamig na ako.
Basa kasi yung damit ko, sir eh. Joanna, masaya ako na nakasama kita ulit at nahatid sa bahay mo. Sana, Joanna, maulit ito. Namiss ko kasi siya. Lalo na ikaw, Joanna. Namiss kita. Ang hirap pala na gano'n lang tayo sa opisina. Yung tipong isang tanong isang sagot lang. Joanna, parang gusto kita kasi may mga time na hinahanap-hanap kita. Lalo na pag nasa bahay ako. Pagkasabi ko nun kay Joanna, ay agad ko siyang hinawakan sa kanyang muka. At pagkatapos nun, ay saka ko siya hinalikan sa kanyang labi. At habang siya'y aking hinahalikan, ay wala siyang imik at hindi siya lumalaban sa akin ng halikan. Kaya naman dahil doon, ay parang naasar ako kasi parang ang manhid niya naman. At nasabi ko lang sa aking sarili na tomboy pala ito. Kaya malamang, ganoon ang maging reaksyon nito. At maya-maya lang, ay biglang kumala si Joanna sa halikan naming dalawa. At pagkatapos nun, ay saka na siya nagsalita. Sir James, itigil mo na itong ginagawa mo. Kasi kahit halikan mo ako ng paulit-ulit, wala akong nararamdaman. At wala sa akin itong ginagawa mo ngayon. Sa babae lang ako ginaganahan ng gusto. At ang madinig ko yung sinabi sa akin ni Joanna, ay naasar talaga ako nun. Kaya naman, muli ko siyang hinalikan sa kanyang labi. At pagkatapos nun, ay agad ko nang pinakilos ang kamay ko. Agad ko nang hinimas ang mga kokomelo ni Joanna. At habang yun yung aking hinihimas na, ay todo halik ako sa kanyang labi. Ginawa ko yun ng paulit-ulit hanggang sa bigla ko lang naramdaman na parang napakapit na si Joanna sa aking braso. Kaya naman dahil doon ay napangiti ako. Sinyalis na gusto niya na yung ginagawa ko sa kanya. Kaya naman, ibinaba ko na yung isa kong kamay papunta sa kanyang bulaklak. At ang makapa ko na yung nasa labas ng kanyang panty ay napaungol siya ng bahagya. Kaya naman agad ko rin hinimas mula sa labas. At pagkatapos nun, ay bigla na lang ginalaw ni Joanna yung labi niya. At saka na siya lumaban ng halikan sa akin. Nang oras na yon, ay alam ko na makukuha ko na si Joanna. Kasi nga, lumaban na siya ng halikan sa akin. At maya-maya lang, ay bigla akong tumigil sa paghalik sa kanya. At saka ko siya tinanong kung wala pa din bang epek yung ginagawa ko sa kanya ngayon. Ngunit nang tanongin ko siya, ay hindi naman siya nagsalita. Nakatingin lang siya sa akin. Kaya naman, muli ko siyang hinalikan habang himas-himas ko ang matambok niyang bulaklak na nababalutan pa ng kanyang panty. At maya-maya pa, habang patuloy lang ako sa paghimas sa bulaklak ni Joanna, ay nadidinig ko na ang mahina niyang pag-ungol. Senyales na talagang nagugustuhan na ni Joanna yung ginagawa ko sa kanya. Kaya naman, gumawa na ako ng next step para tuluyan ko na maangkin si Joanna. Maraan kong binuksan yung butonis ng blouse niya at ang maalis ko na yon ay tumambad na sa aking harapan ang kanyang mga cocomelon na may takip pa ng kanyang bra. Tinitigan ko yon at talaga namang napawaw ako kasi napakaputi niya at bilugan pa. Kaya naman, mabilis ko nang inalis yung strap ng bra niya at pagkatapos nun ay tumambad na sa aking harapan ng kanyang mga cocomelon. Agad ko yun hinimas hanggang sa mapasandal na siya sa upuan at parang gusto niya nang humiga ng tuluyan. Nang oras na yon ay alam ko na talaga magpapaubayan na siya sa akin. Kaya naman, habang himas kong kanyang mga cocomelon ay sinabayan ko naman ang paghimas sa kanyang bulaklak at maya-maya pa ay agad ko nang ipinasok ang isa kong kamay sa loob at dumapo na sa aking kamay ang hiwa ng kanyang bulaklak. Pagkapa ko nun ay basa na siya ng tubig. Kaya naman, mas lalo kong ginanahan na himasin yon. Hanggang sa tuluyan ng mapahiyaw si Joanna at nasabi niya na ang mga salitang to. Sir James, ano ka ba? Shit ka po, sir. Sir, tama na. Baka may makakita oh. Ako naman ay hindi ko pinansin si Joanna. Tuloy-tuloy lang ako sa ginagawa ko sa kanya hanggang sa mapatiri ko ng mga mata niya at siya ay nakanganga halatang pabigay na si Joanna. Kaya naman dahil sa pagnanais ko na maangkin si Joanna ay agad ko nang inihiga si Joanna sa upuan at pagkatapos nun ay naghanda na ako na siya ay aking mapaligaya.
Ang kaso ng gagawin ko na yon ay bigla niya lang akong itunulak at saka siya nagsalita. Ayoko sir, hindi pa ako handa sa ganito. Pagkatapos siya masabi sa akin ni Joanna, ay dali-dali siyang bumaba ng aking kotse. Ako naman ay wala nang nagawa pa sa bagay na yon. At nang wala na siya sa aking harapan, ay bigla na lang akong napasuntok sa hangin at nasabi kong salitang ito. Kasar naman, onti na lang akin na siya. Pumalag pa. Sayang talaga. Panghihinayang na nasabi ko sa aking isipan. Ngunit sinabi ko lang muli sa aking isipan na darating ang araw, magiging akin din si Joanna. At pagkatapos ng tagpong yon, ay saka na ako umalis para makauwi na at makapagpahinga na. At ang ando na ako sa bahay at nagpapahinga na kami ng asawa ko, ay si Joanna pa din ang aking nasa isip. Iniisip ko lahat ang nagawa ko sa kanya kanina at muli kong nasabi sa aking isipan, humanda ka sa akin bukas Joanna, magiging akin ka na. At pagkatapos ko yun maisip, ay nagpasya na akong matulog kasi bukas may laban pa ako kay Joanna. Kinaumagahan pagising ko, ay excited akong pumasok sa aking trabaho kasi nga gusto ko na talagang maituloy ang pagpapaligaya ko sa aking sekretary na tomboy. Kaya naman, nagmadali agad ako mag-asikaso at ang okay na ako ay agad-agad akong umalis ng bahay na may ngiti sa aking labi. At habang papasok na ako sa loob ng aking opisina ay masaya ako at nakangiti pa. Ngunit ng saya na yon ay biglang nag-iba kasi pagbukas ko sa pintuan ng aking opisina ay nagulat ako kasi hindi si Joanna ang aking nakita kundi ibang babae. Nakatalikod ito habang siya ay may inaayos. Ang kaso, halos kasing tangkat ito ni Joanna at kasing puti din. Mahaba ang buhok niya at blondie. Kaya naman dahil doon, ay napaisip ako, sino kaya ang babae na ito? Asan kaya si Joanna? Tanong ko sa aking sarili na gulong-gulo. Kaya naman, agad ko yun kinausap at tinanong kung sino ba siya. Miss, excuse me. Maaari ka bang malaman kung sino ka? At kung anong ginagawa mo sa aking opisina? Hindi naman ikaw ang sekretary ko. Maigsi ang buhok nun. Sino ka ba, miss? Nang maitanong ko yon sa babae na yon, ay hindi siya nagsalita. Natigilin lang siya sa kanyang ginagawa at parang nakikiramdam lang siya. At pagkatapos nun, ay muli niyang itinuloy ang ginagawa niya at talagang hindi siya nagsalita. Kaya naman ang ginawa ko ay dali-dali akong lumapit sa kanya at saka ko siya hinawakan sa kamay niya at sabay haltak paharap sa akin. At nang nakaharap na sa akin ng babae na yon, ay nagulat ako sa angkin niyang kagandahan at hindi ko akalain na maigaganda pa pala siya pag ganong kahaba ang buhok niya. Kasi yung babae na nakita ko ay ang sekretary ko pala na si Joanna. Nagsuot lang siya ng wig. Joanna, ikaw pala yan. Hindi kita nakilala. Bakit ganyan ang ayos mo? Wow, ang ganda mo pala pag mahaba ang buhok mo. Bagay na bagay sa'yo. Para kang Diyosa sa ganda. Sir James, okay lang ba sa'yo na ganito ang ayos ng buhok ko? Hindi ba bawal to sa kumpanya? Baka mamaya bawal ito. Masita ako ng HR natin. Joanna, gusto ko. Ganyan na laging ayos mo. Ang ganda mo. Bagay na bagay sa'yo. Ako nang bahala sa HR. Kakausapin ko lang siya tungkol dyan sa buhok mo. Sige sir, maraming salamat sa'yo. Sir, gusto mo ba talaga tong ayos ko ngayon? Bagay ba talaga sa akin? Baka hindi naman bagay. Alisin ko na lang kaya Sir James. Huwag mong alisin yung wig mo Joanna. Bagay na bagay sa'yo. Napakahat mo lalo. At mas nainlove ako sa'yo ng todo. Nga pala, ano bang pumasok sa isip mo? Bakit ganyan ang ginawa mo sa buhok mo? Ginawa ko to Sir James para akitin ka lalo. Sir James, sorry kagabi kung bigla akong umalis. Alam ko naasar ka sa akin noon. Kaya eto, pinaghandaan ko ngayon. Nagpaganda ako para sa'yo. Kasi gusto kong bumawi sa'yo Sir James. Pagkatapos yun sabihin sa akin ni Joanna, ay nakagat ko ang aking labi. Habang titig na titig ako sa kanya. At pagkatapos nun, ay agad ko nilak yung pintuan ng aking opisina. At saka ko niltak si Joanna palapit dun sa upuan.
At saka ko siya hinalikan ng bigay todo. At habang siya'y aking hinahalikan na, ay agad ko nang hinimos ang kanyang mga cocomelon na kay ganda at puti pa. Nang oras na yon ay ganado si Joanna kasi agad siyang napaungol at sumasabay din siya ng halikan sa akin at maya-maya pa ay agad ko nang ginapang ang kamay ko papunta sa kanyang bulaklak at ang mga kapako na ito ay basa na ito ng tubig kaya naman nag-enjoy talaga ako doon habang si Joanna naman ay hiyaw na ng hiyaw at kung ano-anong salita ang sinasabi niya sa akin. Sir James, puta ka. Shit naman. Ano ba kasi? Sir, tuloy mo lang please. Kasi nagugustuhan ko na siya. Ngayon ko lang naranasan ng ganito kasaya. Kaya sir, huwag kang titigil ah. Gawin mo lang yan ng paulit-ulit sir. Hanggang sa makarating na ako sa kaligayahan. Sir James, shit ka naman. At pagkatapos siyang sabihin ng mga salitang yon, ay agad naman dinakma ni Joanna ang alaga ko. Hanggang sa mapaglaruan niya na ito. Kaya naman, halos mapahiro din ako ng mga sandaling yon habang nakakapit ako sa mga braso ni Joanna. At maya-maya pa, ay biglang lumuhod si Joanna sa harapan ko. At doon niya na inangkin ang aking alaga. Nagulat ako sa galing ni Joanna kasi parang sa kanya ko nakita yung matagal ko nang hinahanap-hanap na di magawa ng aking asawa. Kaya naman dahil doon ay naging masaya ako noon at sinabi ko sa aking sarili na matagal-tagal bago ko pakawalan si Joanna kasi kahit gusto ko si Joanna ay hindi ko pa rin kayang iwanan ng aking asawa. Kung sa ganda at sexy lang naman ang usapan ay magka-level lang sila ni Joanna kaso lamang lang si Joanna kasi magaling siya magtrabaho na di kayang gawin ng aking asawa. At pagkatapos ang ginawa sa akin ni Joanna, ay ako naman ang nagpaligaya sa kanya. Muli kong sinapong bulaklak niya gamit ang isa kong kamay. Nang makapa ako ng hiwa nun, ay halos tumirik na ang mga mata niya hanggang sa mula na naman siya sa kanyang sarili. At sinabi niya na naman sa akin ang mga salitang nakakadagdag aliw sa akin. Sir James, shit ka. Gusto ko pa yung ginagawa mo. Sige pa, please sir. Gusto ko. Palagiyahin mo na ako. Ngayon na. Ang kaso sir, nakaanda ka ba sa magiging consequence ng gagawin natin ngayon? Joanna, saka ko na iisipin yung consequence na yan. Ang mahalaga, mapaligayan na kita. At mapalabas kong kaligayahan ko dyan sa bulaklak mo. Joanna, aangkinin na kita ngayon ha. Umanda ka na. Sige Sir James, nakahanda na ako. Gusto ko nang maranasan ng bagay na yan. Ikaw ang unang magpapaligaya sa akin. Kaya sir, excited ako. Gawin mo sanang memorable ang gawin mong pagpapaligaya sa akin ngayon. Sige na Sir James, pakilusin mo na yung alaga mo ngayon. Naghihintay ng alaga kong bulaklak para madilagan mo na. Shit. At pagkasabi sa akin ni Joanna, ay agad ko na nga siyang piniligayan ng walang humpay hanggang siya ay mapahiyaw ng todo doon sa loob ng aking opisina. Kitang-kita ko sa salamin ang reaksyon ng mukha niya habang inaangkin ko siya. Nakanganga siya at tirik na tirik ang kanyang mga mata. At ilang saglit pa ay napahiyaw na si Joanna ng pagkahaba-haba. Senyales na lalabas ng kanyang kaligayahan. Sir James, palabas ng kaligayahan ko. Shit ka Sir James, puta ka. Ano ka ba sir? Shit. At ang mapalabas na ni Joanna ang kaligayahan niya ay tuwang-tuwa ko at talaga naman ang gigil ako sa reaksyon ng kanyang mukha. Kaya naman, nagpasya na din ako na ako naman ang magpapalabas ng aking kaligayahan. Joanna, ako naman ang magpapalabas ng aking kaligayahan ha. Joanna, I love you. Akin ka na ngayon, shit. Oo Sir James, sa'yo na ako. I love you too. Sir James, pwede bang sa bibig ko ilabas ang iyong kaligayahan please? Sige Joanna, gagawin ko ang gusto mo. At dahil sa yun ang gusto ni Joanna, ayun ang ginawa ko sa kanya. Doon ko nga nilabas sa bibig niya ang aking kaligayahan. At ang matapos namin mapasaya ang isa't isa, ay nagyakap pa kaming dalawa ng sobrang higpit. Nang araw na yon, ay naging girlfriend ko si Joanna kahit may karelasyon kami pareho.
Tumagal ng halos 3 taon ang relasyon namin ni Joanna hanggang isang araw nabalitaan ko na lang na nag-resign na si Joanna sa trabaho nang walang malinaw na dahilan at hindi niya sinabi sa akin kung ano bang dahilan niya. Kaya naman agad ko siyang pinuntahan sa kanilang bahay at ang ando na ako ay saka ako lang napag-alaman na nagpakasal na pala si Joanna sa boyfriend neto. Nasyak ako sa nalaman ko na yon, ngunit wala na akong magagawa sa bagay na yon kundi mag-move on na lang at kalimutan na si Joanna. At paglipas ng halos 3 taon ay tuluyan ko nang nakalimutan si Joanna. Ang kaso di ko talaga maiwasan na bigla-bigla na siyang pumapasok sa aking isipan at naaalala kong mukha niya pag siya'y aking pinapaligaya na. Isang araw, galing ako sa trabaho noon at ako'y masayang umuwi noon sa bahay kasi nga tumaas na naman ang sweldo ko at yun ang magandang ibabalita ko sa asawa ko. Ang kaso, nang nasa labas na ako ng bahay ay nagulat ako kasi may nakita akong kotse sa tapat ng bahay namin at pakiwari ko ay may bisita ang aking asawa. Kaya naman, agad na akong pumasok sa loob ng bahay at ang ando na ako sa loob ay tama nga ako. May bisita nga ang aking asawa. Hindi ko kilala yung bisita ng asawa ko. Ang kaso, yung babaeng kasama nito ay natulala akong nang makita ko siya. Kasi nga, ang isa sa bisita ng asawa ko ay ang sekretary ko na si Joanna. Halos di ako makagalaw at makaimik sa kinatatayuan ko noon nang makita ko si Joanna sa loob ng aming bahay. At nagtataka ako paano siya nakilala ng aking asawa. Mga tanong na gumugulo sa aking isipan ng mga oras na yon. At maya-maya pa, habang tulala ako, ay bigla nang salita ang asawa ko at ako ay agad niyang tinawag para ipakilala sa kanyang bisita. Babe James, halika. May ipapakilala ko sa iyo. Pinsan ko si Carlo at ang asawa niyang si Joanna. Nagpunta sila dito para imbitahan tayo sa binyag ng anak nila. Eto babe yung anak nilang dalawa. Ang cute niya, di ba? Kaso babe, bakit medyo hawig mong anak nila? Char lang. Pagkasabi nun ng asawa ko, ay natulala din si Joanna at siya ay gulat na gulat nang makita niya ako. Kasi, di niya siguro akalain na magkikita kami muli at ang asawa niya pala ay pinsan pa ng aking asawa. At dahil sa joke ng asawa ko, ay napatitig ako sa kanilang anak na lalaki. Halos kamukha ko nga ang anak nila. Kaya dahil doon, ay napaisip ako na baka anak namin ni Joanna ang batang yon. Ngunit, di pa naman sure yon kasi wala naman sinabi sa akin si Joanna na nabuntis ko siya. Kasi nga, bigla na lang siyang nawala at nagpakasal sa iba. At dahil sa 5 relasyon namin ni Joanna, ay umasta ako na hindi ko siya kilala para wala maging problema. Hi Carlo at Joanna, kinagagala ko kayo makakilala. Oo nga no, medyo hawig kong batang ito. Nagkataon lang ata. At pagkasabi ko nun, ay nagtawanan kaming lahat. Ang kaso ang tawa ni Joanna ay halatang pilit lang. At pakiwari ko ay meron siyang tinatago sa akin. Kaya naman dahil doon ay sinabi ko sa aking sarili na gagawa ulit ako ng paraan para makausap ko si Joanna nang kaming dalawa lang. Kasi nga madami akong gustong itanong sa kanya. Lalo na dun sa bata, nakasama nilang mag-asawa. Pakiramdam ko kasi akin ang bata na yon. At pagkatapos namin kumain at magkwentuhan, ay agad na din umalis si Joanna at ang asawa niya. Ngunit, bago ito umalis, ay pumunta muna ito sa CR. Kaya ang ginawa ko, ay agad ko siyang sinundan. At pagkatapos nun, ay agad ko niyakap si Joanna at hinalikan sa kanyang labi. Ngunit, habang siya'y aking hinahalikan, ay wala siyang imik. Nakapikit lang siya. At dahil limitadong oras namin nun, ay kinuha kong cellphone niya. At agad kong sinave yung aking cellphone number dun sa kanyang cellphone. At pagkatapos nun, ay tinitigal lang ako ni Joanna. Ayaw niya talaga magsalita. At dahil tinawag na siya ng asawa niya, ay tanging pagtitig lang talaga ang naging sagot niya sa akin. Wala akong salita na nadinig man lang sa kanya. At habang palayo sa akin si Joanna, ay bigla ako napaiyak. Kasi namiss ko talaga si Joanna. At pakiramdam ko ay mahal ko pa din siya. At ang ganda niya
ay halos hindi nagbago. Mas lalo siyang gumanda at sumexy. At pagkalipas na ilang mga araw, ay bigla akong sinabihan ng aking asawa na yung binyag ng anak ng pinsan niya na si Carlo at si Joanna ay hindi na daw matutuloy kasi lilipat na daw sila sa Japan at doon na lang daw nila ito papabinyagan. Ako naman ay sobrang nalungkot talaga kasi nga yung pag-asa ko na makakausap muli at nakita si Joanna ay tuloy nang nawala. Kaya dahil doon ay nalungkot talaga ako ng sobra. Ngunit wala na akong magagawa sa bagay na yon. Ngunit tanggapin na lang ang desisyon ni Joanna. Malamang, yan yung ginawa ay para sa ikakabuti din ng aming mga pamilya. Sa ngayon, ay halos 7 taon na simula nang huli kong makita si Joanna at kami naman ng asawa ko ay 2 na ang anak. Masaya kami na nagsasama kasamang aming mga anak. Ako naman ay umaasa pa din na isang araw na sana muli kong makita or makausap muli si Joanna. At yun pong storya kung paano ko naputukan sa bibig ng aking pagmamahal ang aking sekretaryang tomboy na si Joanna. So ayun, tapos na yung full story natin. Sana po nag-enjoy kayo. Maraming salamat po sa inyo. Bye-bye!